Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. 18-year-old na Pinoy itinuturing na pinakabatang practicing lawyer sa buong mundo. AI-generated wedding message ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa isang same-day edit video kinaaliwan online. Organizers ng Cebu Marathon 2026 inireklamo. Finisher medals na delay. Lista ng pinakamadalas itapong basura sa Metro Manila noong 2025 ay nilabas ng MMDA. Color-changing na digital nails itinampok sa electronic show sa Estados Unidos. At Tegan Croft at Milo Manheim kumpirmadong gaganap bilang Rapunzel at Flynn Rider sa live action ng pelikulang Tangled. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story ngayong tanghali, tinuturing na ngayon sa buong mundo ang isang 18-year-old na Pinoy na tubong Baguio City bilang pinakabatang practicing lawyer. Pagtungtong kasi ng legal age, nakuha na niya ang kanyang bachelor's degree at naging abogado sa Supreme Court of Queensland sa Australia noong 2015. Ang buong kwento, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Matapos na magsilabasan ng naging resulta ng 2025 bar examinations kamakailan, muling nanariwa ang isa sa kwento ng tagumpay ng kapwa natin Pinoy. Ito ay si Attorney Joseph Maynard Borja Erese na tubong Baguio City. Itinuturing siya bilang pinakabatang practicing lawyer sa buong mundo sa edad na 18. Kinilala ang naturang Pinoy lawyer ng isang legal prodigy, tinaguri ang Renaissance man at sa kanyang higit 160 na intelligence quotient o IQ. Sa edad kasing 18, nakakamit na niya ang ilang tagumpay mula sa tatlong prestiyosong bar examination sa buong mundo, ang Bar of England and Wales, New York Bar at ang Queensland Bar. Nakuha niya ang kanyang Bachelor of Laws degree mula sa University of Southern Queensland at agarang nakapagtrabaho bilang abogado sa Supreme Court of Queensland sa Australia noong taong 2015. Si Erese rin ay mayroong Master of Corporate Law mula sa University of Cambridge, Bachelor of Laws, Postgraduate Diploma in Legal Studies at Master of Laws mula sa Australian National University. Mayroon din itong specialized program sa Harvard University. Pero hindi nagtatapos sa pagiging abogado ang karera ni Erese dahil third degree black belter lang naman siya sa Taekwondo, top level basketball player na inalok ng scholarship sa mga pamantasan sa Amerika at sa Pilipinas. Siya rin ay isang chess master, mahusay na violinist at nag-publish ng fantasy novel sa edad na 8. Dahil sa kahusayan na ito ni Erese, pinagtibay ng Kamara noon ang House Resolution No. 2072 bilang pagkilala sa pambihira nitong husay at talino at tinaguri ang the most prodigious modern-day Filipino child prodigy. Sa panahon natin ngayon, nananatiling inspirasyon si Erese sa maraming mga kabataan lalo na sa mga nangangarap na maging abogado balang araw. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na kwento, naging matunog ang pangalan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico noong nakaraang taon matapos ang pagkakasangkot nito sa manumalyang flood control projects, kung saan naging ingay sa social media na maglabas ito ng pahayag na inakala ng marami ay gawa lamang sa AI o Artificial Intelligence. Kaya naman ang naturang video nagawan agad ng parody
gamit ang AI at na-insert pa sa isang same-day edit video ng isang kasal. Ang umano'y naging fake na pagbati ni Zaldico sa newlyweds na sina Christian at Carriza. Panoorin sa report ni James Galange. Muli na naman umanong nagsalita at naglabas ng pahayag si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, pero hindi pa tungkol sa maanumalyang flood control projects, kundi para sa bagong kasal. Gamit ang Artificial Intelligence o AI, ay ginawan umano ng parody version o isang fake video greeting si Ko na lumabas sa same-day edit video na mag-asawang engineer na sina Christian at Carriza. Christian and Carriza, congratulations sa inyong kasal. Naway ang pagsasama niyo ay kasing tibay ng kontrata, walang atrasan, walang back out. After ng kasal niyo, mas marami pa akong maleta ang ipapadala sa inyo. At papadeliver ko na lang, kayo na bahala mag-invent. Hindi naman napigilang matawa ng newlyweds, gayon din ng mga guests kung saan unexpected di umano ang paglabas ni Ko sa video na anilay may pa-special guest pa. Naging biro naman sa naturang video ang limpak-limpak na pera na nilalagay umano ni Ko sa maleta at ipinapadala sa mga korap na kawali ng gobyerno. Magugulit ang naging issue at debate rin online na fake raw umano ang mga inilalabas sa payag noon ni Ko na kalaunan ay binigyang patotoo din ng mga eksperto at kapwa mambabatas. Samantala, kahit ang online world nagulat, humanga, gayon din ang maaliw sa naging pakulo ng production team ng kasal kung saan sa caption ng post ay sinabing si Zaldico nagsalita ulit. Humakot naman ang naturong wedding SDE na mahigit 775,000 views at 13,000 reactions sa Facebook. Sa kasalukuyan, kinikilala naman pugante si Ko matapos hindi pa rin sumipot sa mga pagdinig ng Senado at mababang kapulungan ukol pa rin sa maanumalyang flood control projects. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, hindi lang dismayado kundi na-insulto pa ang runners na sumali sa nagdaang Cebu Marathon 2026. Ang dapat kasi sanang masaya at memorable experience na bulilyaso ng pagdating nila sa finish line, wala man lang medal na naghihintay para sa kanila. Kung paano ito nangyari, alamin sa aking report. Takbo now, medal later. Muling nag-ala credit card ang siste ng Cebu Marathon 2026 matapos ma-delay ng ilang oras ang release ng medalya para sa mga kalahok. Mabilis nag-viral ang issue kasunod ng kaliwat ka ng reklamo ng mga runner sa social media laban sa anilay kapalpakan ng event organizers. Karamihan sa mga tila na scam ng marathon ay kabilang sa 42 at 21 kilometer categories na maagang nagsimula ang run sa alas 12 at alas 3 ng madaling araw. Sa normal na sistema ng isang marathon, dapat matanggap ng runner ang kanilang medal sa oras na matawid dito ang finish line. Lalo't simbolo rin ito ng kanilang pinaghirapang tagumpay. Ayon sa organizers, nakarating lang sa venue ang mga medal bandang 6:51 ng umaga, kung kailan marami ng pagod at nabuburyo sa tagal ng paghihintay. Lalo pa itong nagdulot ng komosyon nang hindi agad maglabas ng anunsyo o abiso man lang ang organizers. Sa isang statement, bagaman inako ng organizers ang pagkukulang, isinaad din itong pagkabigo ng kanilang long-time medal supplier na Suarez Arts na maihatid na maaga ang mga medalya. Naglabas din ng hiwalay na pahayag ang Suarez Arts na humingi ng tawad sa nangyari at tiniyak na ginagawa nilang lahat para maipadala ang natitirang medals sa mga finisher. Hinimok naman ng pamunuan ng marathon ang iba pang mga kalahok na makipag-ugnayan sa kanilang email at website para maipadala sa kanila ang kanilang mga medalya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa iba pang kwento, 2026 na pero isa pa rin sa nangungunang sakit sa ulo ng mga Pilipino ay mga basura.
Kaya naman sa hangaring mapanatili ang kalinisan ng Kalakhang, Maynila, inilabas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang listahan ng mga basurang pinakamadalas mapulot sa mga kalsada at pampublikong lugar noong 2025. Ang mga detalye sa report ni Millie Borja. Inilabas na ng Metropolitan Development Authority o MMDA ang talaan ng 5 uri ng basurang pinakamadalas makuha at makita sa Metro Manila noong taong 2025. Batay ito sa datos ng Health Sanitation Services Coordination and Assistance Division mula sa mga naitalang kaso ng littering sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. Nangunguna sa listahan ng mga itinatapong basura ang cigarette butt na sinusundan ng candy wrapper at iba't ibang uri ng plastic waste. Ang mga ito ay karaniwang nakikita sa mga kalsada, bangketa, terminal at iba pang pampublikong lugar. Muli namang ipinaalala ng MMDA sa publiko na mahigpit na ipinatutupad ang mga ordinansa laban sa littering, kasabay ng pagpapataw ng karampatang parusa sa mga lalabag. Hinihikayat ang lahat na maging disiplinado at responsable sa tamang pagtatapon ng basura upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kalusugan ng lahat sa Metro Manila. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, hassle-free ang hatid ng naimbentong digital nails sa isang consumer electronic show sa bansang Amerika. Ang digital nails ay kayang magbago ng kulay in seconds na perfect para sa mga babaeng nais eternong kanilang kulay ng kuko sa kanilang suot sa mga okasyon. Ang report ni Dustin Bayog. Itinampok sa Consumer Electronics Show 2026 sa Las Vegas, Amerika ang digital press-on nails na instant na ang pagbabago ng kulay gamit lang ang pagpindot sa button. Ito ay likha ng eye polish technology mula sa Florida na kaya magbago ng kulay na kaiba sa traditional gel polish. Ayon sa kumpanya, bukod sa digital acrylics ng kulay, ay didagdagan nila ito ng electrophoretic nanopolymers na tumutulong para sa instant change of colors. Meron din itong tila magic wand na kinokonek sa iPolish app sa iPhone at Android phones kung saan maaaring pumili ang user mula sa higit 300 kulay. Ito rin ay battery-free at waterproof. Samantala, bukas na ito para sa pre-orders na nagkakalaga ng $95 ang isang buong package. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, opisyal nang inanunsyo ng Walt Disney Pictures ang mga aktor na gaganap sa pinaka-inaabangang live action ng pelikulang Tangled. Ang Rapunzel at Flynn Rider ng henerasyong ito, mainit na tinanggap ng publiko. Alamin ang reaksyon ng fans sa report ni Rose Babiera. Opisyal nang binigyan ng muka ang mga gaganap sa pinakaabangang live action ng isa sa mga paboritong Disney movie na Tangled. Sa isang post, inanunsyo ng Disney Studios na si Tegan Croft at Milo Manheim ang gaganap bilang Rapunzel at Flynn Rider sa naturang pelikula. Ang Australian actress na si Croft na kilala sa kanyang role bilang Raven sa Disney series na Titans, ang kikilalaning Rapunzel, at ang American actor na si Milo Manheim na kilala bilang si Zed sa zombie film ng Disney, ang gaganap naman na Flynn Rider. Ang Tangled ay batay sa kwento ng tanyag na Disney princess na si Rapunzel, na kilala sa kanyang mahaba, ginintuan at buhok na may taglay na kapangyarihan. Dahil dito siya ay kinulong ng kinilala niyang ina na si Mother Gothel sa isang tore. At bago siya mag-18 taong gulang, nakilala ni Rapunzel si Flynn Rider na tumulong na ilabas siya para maranasan ang buhay sa labas ng tore. At dito na nagsimula ang kanilang istorya. Sa post ng Disney, nagkomento pa ang dalawa. I have seen the light. Ani Manheim, isang linya mula sa original soundtrack ng animated film. Habang si Croft, magkahalong gulat at excitement naman ang hatid sa kanyang comment na who are they? Ang mga fans hindi rin naman maitago ang excitement sa cast na sinundan ng mga artificial intelligence o AI-generated na mga larawan ng dalawa sa mga kasuotan ng mga karakter. Ang isa, minanifest raw na si Milo ang gumanap. Aniya, perfect kasi ang role sa aktor. Sa wakas, hindi nakadidismaya ang casting, ayon naman sa isa. At pinuri naman ng isa pa ang casting team sa magandang trabaho na ito. Habang ang iba nakaabang din sa iba pang cast na gaganap sa iba pang role. Ang Tangled ay unang lumabas sa mga sinehan noong 2010 at noong December 2024 nang i-anunsyo ng Disney na magkakaroon ito ng live-action remake. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga kwentong kinagiliwan, binusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.